I'd like to commend General Lucas and Colonel Piquero dahil nakita ko naman po talaga, tinututok ko itong kasong to. Tulad sinabi nila, they don't cuddle, hindi po nila kinukonsinti yung kamalian ng kanilang kabaro. For that, General Lucas, I really salute you. Colonel, saludo po ako sa inyong dalawa. Go ahead, General. You would like Marami to say pong something? salamat. Idadagdag ko po, sir. That time na nanita itong si Sabilio, lasing po siya, Your Honor. Isa pa yun. Lasing pa talaga. Diretso na po agad yung pangyayari. Yes, sir. So, sir, ikwento ko na lang po, sir, para maintindihan po na lahat, sir. So, ang nangyari, sir, habang naglalakbay itong yung suspect natin, sir, si Sergeant Sabilio, sir, Police Corporal Sabilio, doon sa kabaan ng Southville 8B, sir. So, napansin niya itong si John S. Umpad, na nakasakay din ng motor at pinahinto niya, sir. Nung pinahinto, sir, tinanong kung mayroong papel yung kanyang motor. So sa inakala nung victim, sir, si John S. Umpad, na kasi nagpapakilalang pulis, sir, inignore niya, sir, at umalis siya doon sa lugar. Hanggang sa sinundan siya nitong pulis nito, sir. Pero itong pulis nito, sir, ay naka-off duty po, sir. Hindi po siya naka-duty. Naka-uniforme? Negative, sir. Naka-civilian na po, sir. Civilian. At mayroon siyang backride, sir, na yung isang suspect din, sir. So habang pauwi sila, sir, doon sa bahay nitong biktima, sir, ay nung pagkaliko niya doon sa mismong bahay niya, kasi yung bahay nila, sir, halos kanto lang din, sir, nung pagitan. So nung paliko sila doon, sir, ay agad-agad niya na huminto doon, bumaba at kinatok yung bahay nila, sir, at agad naman itong dumating itong pulis natin, sir. Nung dating ng pulis nun, sir, ay biglang tinanggal niya yung helmet at ibinato doon sa suspect, sir. Yun yung naging, kaya natumba yung sir, yung motor, ay bumunot naman ito ng baril, sir. Akma naman, sir, nung pagbunot niya ng baril, sir, saka naman lumabas yung nakababatang kapatid ni Acer na si si Francis, no? Ay pinutukan niya. Kaya yun ang tinamaan, sir, dito sa tiyan, sir. Pero nakatakas po si John Acer. What prompted the shooting? Nag-start doon sa paninita, sir, na Yung sinusundan, pagputok sir. nga doon na sa bahay. Yes, sir. Nung binato ng helmet, sir, Binato ng helmet yung yung dalawa, sir, yung suspect, sir, na Okay. natumba, sir. binato ng helmet. Yes, sir. Pagbato, Nung pagbato, sir, di natumba. tumba. Yes, sir. No, kaya nung bumangon, sir, may binunot na baril. Si So, according dito kay sir, kay John A, sir, yung nagda-drive, sir, which is yung police po natin, sir. nagbunot ng baril. Yes, sir. At Tapos? pinutukan. So, instead na, kasi sir, nung kinatukan niya, sir, agad naman na bumangon to yung kapatid niya, siguro tulog kasi mga alas 12 na, sir, eh. Pasado na, sir, eh. Nung lumabas, saka nung pagputok niya, sir, yun ang tinamaan yung kapatid. Yung nakababata niya kapatid, sir, na dito naman tinamaan sa may tiyan, sir. Patay. Dinala pa muna sa hospital, sir. Ah. Tapos sir, namatay din sa hospital, sir. So, nasaan ito ngayon si Sabilio? Sir, yung ating pong pulis, sir, ay nakadetain po, sir, sa BGMP ng Rodriguez, sir. Naka-detain Opo, sir. for the case of Ang kaso niya ngayon, Homicide. sir, is hindi, sir. Ang kaso niya ngayon, sir, is murder and with the attempted murder, sir. murder. Sir, attempted naging murder. complex crime po, sir. Si Jeffrey Baguio, nasaan ito? Nakadetain din po, sir. Silang dalawa. Yes, sir. Anong kaso? The same. Ganon din, sir. Ganon din po, sir. So, yeah, go ahead, Senator Tolpo. Okay. Dito makikita na naman, hindi nasunod yung police operational procedure at nakikinig po si Attorney Bernardo, maging yung Commission of Human Rights, they're all here. Very common na ito sa ating kapulisan. Unfortunately, it happens again and again and again. And if you remember, nagkaroon tayo ng isang hearing na ganito, Mr. Chair, na kung saan naninita po yung mga pulis ng walang probable cause ng mga nakamotorsiklo. Palaging tinatarget yung motorsiklo, pero pag yung kotse, hindi nila kayang parahin. Ang pinapare motorsiklo, hinahanapan ng registration, etc.
when in fact there's no probable cause na para parahin yung motor. So I would like to ask Colonel Piquero, may probable cause ba? Sabihin na natin, sige, siya ay police. Okay, sige, nakasibilyan. May karapatan siya manita. Siguro nakita niya probable cause na kailangan sitahin. Ano yung probable cause para parahin niya yung nakamotor? Sir. Actually, sir, wala siya probable cause, sir, kasi naka-off duty siya, sir. Yes, General, sir. Your Honor, hindi po namin kinakadal yung police namin. But yung binanggit nyo niya kanina na we violated yung POP. Yung police po natin at that time is off duty po yung police po natin. So in other So words, naka-civilian siya. wala po siyang karapatan na manita. Exactly po. Ito, medyo kakampihan ko ng konti yung police. Okay. Pero kung meron siyang nakitang probable cause na parasitahin dahil bilang police, halimbawa may nakasukbit na baril o may daladalang samurai, pwede siguro parahin niya yon. Kahit siya ay civilian, kahit na kahit na siya off duty. Tama? Pero this time, walang probable cause talaga. Opo, sir. Pwede po niyang sitahin yon kung may nakita po siya. Kahit Baka off duty siya. mga pulis kayo nanonood sa atin ba? Baka sa babalik naman yung mentality na off duty ako. Hindi ako pwedeng manghuli. 24 hours tayong pulis. Di ba? Off duty ka or on duty ka, pag swear mo, kahit na anong oras, kahit off duty ka, sinumpaan mo yan. Nag-oath ka na police, you have to enforce the law. Kaya baka mamaya meron na naman kayo magsabi, oh, off duty ako, hindi ako magtrabaho. Kahit na may nakita siyang krimen. Di ba? Yes, So sir. yun lang isitin natin ngayon dito. Yeah. Hindi porque off duty or on duty ka, hindi ka pwede manghuli. No. Police ka, 24 hours a day. Clear? Clear tayo dyan, ha? Opo, sir. Okay, so yun lang ang gusto ni Senator Tulfo, yung probable cause, kung may nakita ba sila o na dapat hulihin, dapat parahin o pinagtripan lang ng police o ano. So yun ang gusto niyang klaruhin ngayon. Yes, Your Honor. And And with that, I would sir, like may to, dadagdag I po would like ako. to commend General Lucas and Colonel Piquero dahil nakita ko naman po talaga, tinututok ko itong kasong to. Tulad sinabi nila, they don't cuddle, hindi po nila kinukonsinti yung kamalian ng kanilang kabaro. For that, General Lucas, I really salute you. Colonel, saludo po ako sa inyong dalawa. Go ahead, General. You would like to Marami say pong something? salamat. Idadagdag ko po, sir. That time na nanita itong si Sabilio, lasing po siya, Your Honor. Isa pa yun. Lasing pa talaga. So, siguro it's about time na isingit natin doon sa police operational procedure yung tamang panita, kung wala pa, Mr. Chair, and then magkaroon tayo ng steep penalty doon sa mga nagkakamali ng mga pulis, lalo na yung pagpapara sa mga motor. Kasi Mr. Chair, siguro ikaw nakakapansin nito, ikaw nagbumotor din. Siyempre, walang papara kay Senator Bato de la Rosa, dating chief PNP. Pero pag yung mga ordinaryong rider ba, Mr. Chair, makikita mo kung minsan pila-pila yung mga nakamotor. Tapos may mga pulis naghahanap ng rehistro. So sinisingle out po yung mga motorcycle. Samantala yung mga kotse, kung gusto nyo manita, kung yung motor ba ay nakaw o hindi, ganun din dapat gawin nyo sa mga kotse para pantay-patas. Yun nga ang, kung magbasa ka sa social media, halos yan palagi laman ng mga reklamo ng mga tao. Bakit daw yung motor lang ang sinisita? Tapos yung mga kotse hindi daw sinisita. So, ako naman, ako lang, ang explanation ko lang dyan, sa akin on my part, sabi ko, random yung check nila, random, pinipili lang nila kung sinong gusto lang isita, hindi lang sisita lahat. Pero, sa'yo yan, kung ikaw ay police. Pero doon sa ordinaryong civilian, ang sama niyan, very discriminatory ang dating. Di ba? Kasi, pareho lang naman kami pwede. Bakit ang four wheels ba hindi pwede mag-commit ng krimen? Baka mas marami pang kontraband ang loob ng kotse na yan dahil kotse yun. Ako, motor lang ako. Bakit ako ang palagi sinisita? So yun ngayon ang hinaing ng mga kababayan natin na nagmumotor. Yeah, go ahead. Your Honor, allow me to answer kung bakit karamihan ng sinisita natin po ay yung mga nakamotor. Based sa statistics po namin dito sa 4A, karamihan po ng crimes are being perpetrated by motorcycle riding person. So, yun po yung tinututukan natin. Almost 80% po ng crimes. Pero Thank you po. tulad sinabi po, General, ni Senator De La Rosa, discriminatory pa rin.
dapat kung gusto niyo mag-check ng kontrabando o maybe this person is carrying a contraband, mas lalo na sa kotse. Yan sinasabi ko noon pa eh. Di ba? Yung kotse pwede pa magladad yan ng M16, M203, di ba? Sa trunk. Samantalang yung motor, hindi. So dapat, para hindi discriminatory, lahat across the board para hindi po lumilitaw na tayo ay nagdi-discriminate. Napolcom, for the meantime, habang nagpapasa po ako ng bill pertaining to this, can you put a stop to police officers manning checkpoints na ang sinisita lang yung mga motor at yung mga kotse ginugo? Kung magninita sila, lahat dapat para pantay. Yung PNP dapat, constant reminder niyo sa mga tao niyo, yung plain view doctrine. Kasi palagi nababiolate pag may checkpoint. Kasi kung kinapkapan ninyo dyan na wala kayong plain view na nakikita, kung kakasuhan kayo, pwede kayo magkakasuhan talaga. Yung mga kababayan natin ngayon nakikinig, pwede kayo nila ireklamo yung pulis o yung sundalo o sino mang nagka-checkpoint sa kanila na binabiolate yung plain view doctrine. Di ba? Ayun, kagaya mo, i-open. Paki-open nga yung kuan mo. Oh, bakit ko i-open? Sino ka para magpa-open sa akin ng aking sasakyan? Sasakyan ko ito eh. Di ba? Dapat ang checkpoint, plain view doctrine lang. Kung may nakita kayo na nakabukol, ayun, may probable cause ka na kapkapan. Pero kung wala naman, bakit mo kapkapan? You are violating my privacy. Di ba? Mr. Chair, ito sa lahat ng mga pulis, wala nang masama kung kayo po'y magpara ng mga nakamotor. Pero dapat may probable cause. Halimbawa, nakita nyo na walang headlight o nakita nyo na yung motor tabingi yung plaka o walang plaka. Yun, probable cause yun para pwede siyang parahin na sitahin. Ba't wala kang plaka? Yung mga ganon. Hindi yung basta't parang baka makatsamba ng walang rehistro o expired rehistro saka impound yung sakyan. Bawal po yun. So ngayon, rules of engagement. Dito malinaw na hindi nasunod yung tinatawag na rules of engagement. Yung mga pulis natin, baril muna sa kapapaliwanag. Dapat kayong mga pulis, gagamitin nyo lang inyong baril kung nakita nyo na yung suspect o yung taong hinahabol ninyo ay armed and dangerous as well kung nakipagbarilan sa inyo. Pag tumatakbo na yung tao, huwag nyo nang habulin. Sa maraming insidente, tumatakbo na po yung suspect o yung taong hinahabol, pinagbabaril pa rin. Wala na, hindi na po nasunod yung rules of engagement. Yun siguro po, Attorney Bernardo, magpasa rin po kayo ng memorandum tungkol dyan na strictly observe yung tinatawag na rules of engagement. Si Senator Estrada ata, may gusto sabihin, Senator Jinggoy? Senator Tulfo, with the Senator permission Jinggoy. of the chair. Mr. Chair, nasaan si Corporal Sabilio? Your Honor, nakakulong po siya. Nakakulong? Opo. Bakit siya nakakulong? Because of this incident? Yes, Your Honor. All right. Si John Ace, John Francis. Yung John Ace. Umpad? Okay, natanong na siya. Pwede Hindi pa mong natanong. i-describe sa amin yung kung ano yung pangyayari. Una po muna nun, kinuha ko po yung sahod ko dun sa katrabaho ko sa Eastwood. Tapos yung pauwi na po ako, banda sa may Talipapa, sa elementary. Doon ko na po napansin na Saan ito? sinusundan po nila ako. Sa may Talipapa po muna nag-umpisa sa Saan San nga? Anong Isidro. bayan to? Barangay San Isidro po. Saan nga yan? San Isidro Rodriguez Rizal. Rodriguez, okay. Tapos yung pababa na po ako, sinisit-sitan po nila ako, di ko po sila pinapansin. Sinisit-sitan ka nila sa Bilyo. Opo, nakamotor din po sila. May kasama si Sabilio. Opo, civilian, may bag po na itim. Yung si Sabilio nakamotorsiklo, Opo, naka-uniforme. hindi po, Hindi siya naka-civilian. naka-uniforme. Opo. Oh, Tapos yung napantayan na po nila ako, tinanong po ako ng driver, sabi, "Boy, taga saan ka?" Sabi ko, "Taga dyan lang po ako sa tulay." Tapos sabi niya, sino nagtanong sa'yo? yung driver po na si Sabilio. Oh. Alam mong pulis siya, hindi pa. Hindi po. And sabi niya po sa akin, "Pulis ako, asan yung papel mo?" Hindi ko naman na po inisip na pulis sila kasi mga nakainom po tapos nakasibilyan. Kaya pinatakbo ko po ng mabilis yung motor. Okay. Hinabol ka. Opo.
Pagdating ko po sa bahay, pagbaba ko po ng motor, kumatok po ako sa pinto. Mabilis din po yung paghinto nila sa kanto namin eh. Yung napansin ko pong may binubunot na baril yung back ride, dun ko na po hinubad ng mabilis yung helmet ko para iamba ng pagbato. Na-identify ba kung sino yung kasama ni Sabilio? Opo. Parehas, Na-identify? parehas na po sila nakakulong. Ah, okay. Police din, hindi? Civilian lang po. Tapos yung pagbabad ko po ng helmet, napaabante po konti yung motor nila kasi nakasagabal po yung bag niya sa likod eh, di niya po mahugot agad. Kaya yung malapit na po ako sa kanila kasi lalapitan ko sila, pinaandar na po, doon ko po binato yung helmet, saka po sila tumumba. Yung pagdapli sa back ride. Tapos pag angat po ng driver, doon ko na po napansin na bumunot na po ng baril saka ako pinagpapaputukan. Tumakbo na po ako. Pagdating ko po sa may harap ng bahay namin, sumigaw na po ako na wala nang lalabas, tatakbo na po ako. Tapos nagtago lang po ako sa halaman ng kapitbahay namin. After 2 minutes po, bumalik ako sa bahay. Doon ko na po nalaman na may tama na po yung isa kong kapatid na si John Francis. 9 years old lang tong kapatid mo? 15. 15 years old lang? Opo. Okay. Tapos? Doon na po, tinakbo na po nila sa ospital. Kasama yung kuya ko. Okay. General Lucas, ano ba ibig sabihin ng oplansita? Meron ba talaga kayong oplansita? Opo, sir. Kasama po yan sa programang... Anong ginagawa ni Sabilio dun sa site? Your Honor, first of all, sa insidente na yan, si Sergeant Sabilio acted on his personal capacity in the sense na he is off duty. He Lasing pa is po. off duty Off duty po, sir, kaya po hindi po siya and naka-uniform. he was under the influence of liquor. Yes, Your Honor. All right? So, Antimano, kinasuhan ninyo. Sino bumaril, John Ace? Yung Sabilio o yung civilian na sa likod? Yung si Sabilio po. Si Sabilio? Opo. Opo, sir, kinasuhan po namin. Did But, he admit to the crime? Ito si Sabilio. sino ang investigador? Inamin ba niya na pinutukan niya itong si John May I- Ace pero tinamaan si John Your Honor, Francis? may I ask the investigator to answer the question? Your Honor, I'm Police Staff Sergeant Kakachan, investigator case. Sino mas mataas sa inyo ni Cabilio sa rango in terms of rank? Sir. Mas mataas ka? Ikaw investigador? Sir. Mm. So, Corporal Sabilio, sir, did not admit, sir. the Ano? commission of- Corporal Sabilio did not admit the crime, sir. Did not admit Yes, sir. that he committed the crime. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Or what charges did you file against him? We filed, sir, a homicide and then attempted homicide, sir. Homicide. Yes, sir. So what is the status of the case? Saan siya nakakulong? Sir, nasa BGMP po ng Rizal, Your Honor. Mm.